Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, araw-araw, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Kung meron kang bukas na puso, makikita mo ang palatandaan ng kanyang presensya. Sa mga pagkakataong tayo naging sarado, nalayo, nagkasala, buksan natin ang ating puso, magbalik tayo sa Panginoon, humingi tayo ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang iyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan.
Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dokhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya. Sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubas, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, may dumating ng mga pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masino siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila. At pagkasakay sa bangka, ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tinatanong po tayo, nakikita mo ba ang tunay na halaga? Nakikita mo ba ang Diyos araw-araw nagmamahal sa iyo? Nakikita mo ba ang biyaya ng Diyos kahit may mga pagsubok? Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin, lumapit ang mga pariseo kay Jesus at humingi sila
ng tanda. Magpakita ka ng tanda mula sa langit. Patunay. Pero, hindi po sila pinagkalooban ng tanda. Bakit? Kasi nasa harapan na nila yung tanda. Nasa harapan na nila yung himala. Ang dami na pong ginawa ni Jesus. Ang dami ng kababalaghan. Nagpakain ng marami, liblibong tao. Mga may sakit, gumaling na po. Ang dami ng palatandaang pinakita si Jesus. Pero ayaw pa rin nilang maniwala. Ibig sabihin, kahit ano ang gawin ni Jesus, kahit ano ang ipakita, they will not believe. Sabi nga po sa isang taong walang pananampalataya, walang paliwanag na sasapat. Pero para sa isang taong may pananampalataya, hindi na kinakailangan ng paliwanag. Pananampalataya. Wala ko silang pananampalataya. Kahit ano gawin, kahit ano makita, kahit anong ipagkaloob, they will not believe. Tayo, ikaw, tayo po ang nagbibigay ng halaga. Tayo ang nagbibigay ng halaga sa mga bagay-bagay. Simpleng tinapay para sa iba, karaniwan lang. Pero para sa nagugutom, napaka-halaga. Ang isang tao, para sa iba, walang halaga. Pero para sa nagmamahal, napaka-halaga. Ganito rin kay Jesus. Hindi siya nakita ng mga Pariseo bilang mahalaga. Dahil sarado ang kanilang puso. Kapag sarado ang puso mo, wala ka talaga makikita. Walang papasok. Sarado eh. Pero yung mga may sakit, yung mga lumalapit kay Jesus, yung mga makasalanan, yung mga nangangailangan, bukas na bukas yan. May pananampalataya. Mahipo ko lamang ang kahit laylayan ng kanyang damit. Pumunta lamang si Jesus, mapatungan mo lamang ng kamay ang aking anak. Gagaling. At totoo, nagaganap ang himala, nagaganap ang milagro, gumagaling. May pagpapalang tinatanggap kasi bukas ang puso. Pero kapag sarado ang puso, hindi mo makikita ang halaga. Ganoon naman po yun kapanalig, di ba? Nakikita mo ba yung halaga ng mga taong nasa paligid mo? O para sa iyo, kulang? Sapat ba yung mga tao na nasa paligid mo? Paano mo nga ba masasabi na sapat ang isang tao? Dahil ba sa ginagawa niya sa iyo? Love is not conditional. Hindi mo minamahal ang tao dahil sa napapala mo sa kanya, dahil sa binigay niya sa iyo. Minamahal mo ang isang tao, may binibigay man siya o wala. Minamahal mo ang isang tao because you made the decision to love that person. May gawin siya o wala. Kung minamahal mo, yung tao na yon ay sapat. Yung bang makita mo pa lamang, wala pang ginagawa, nakapagdudulot na ng saya, nakapagdudulot na ng kapayapaan. Pinapalakas ka na, nakapagbibigay na ng inspirasyon. Dahil sapat siya para sa'yo. Pero once you close your heart, at ang hahanapin mo ay yung wala sa kanya, tapos you will start to compare the person sa ibang tao. Bakit hindi ka ganito? Ba't di ka gano'n? Ang hinahanap mo nga ay mga wala sa kanya. Eh kahit anong gawin niya, kahit mag-sorry, kahit mag-effort, kung ikukumpara mo siya sa iba, kung ang hinahanap mo ay yung wala naman sa kanya, magiging kulang siya. Hindi siya magiging sapat. Pero kung ang hinahanap mo ay yung nandiriyan at ina-appreciate mo yung nandiriyan and you are making a decision na ito yung tao na may ginagawa, napakasa.
Pero kung minsan ay nagkukulang, tinatanggap mo pa rin. Sapat eh. Ang relasyon ay may gulo, may away. Pero may mga relationship, kahit may gulo o away, buo pa rin. Nagkatampuhan, nagkasagutan, nagkasakitan, nananatili pa rin. You stayed. Kapag nakagawa ng mali, nakalimot, na take for granted, you stayed. Nagkasala ka, malaki ang pagkakasalang nagawa. And yet, you stayed. Nanatili pa rin. Inayos nyo, nagpakumbaba, nagdasal, nagpatawad, hindi biglaan, medyo matagal, pero nandun yung decision. Aayusin natin to. Paglaban natin to, pagdasal natin to. You stayed. Bakit? Kasi bukas yung puso para ayusin kung ano man yung gulo. Nakikita mo yung kanyang halaga, na hindi ka basta-basta aalis, na hindi siya pwedeng ipagpalit, na nag-iisa lamang siya. Para sa'yo, siya yung sapat na ipinagkaloob ng Diyos para sa iyo. Na hindi mo kinakailangan ng mga palatandaan. Kasi yung presensya niya, yung nandiriyan, yung pagiging nandiriyan niya, sapat na yun para sa iyo. Na hindi mo siya kinakailangan baguhin. Na hindi niya kinakailangan magbago para mahalin mo. Na hindi niya kinakailangan maging mabait muna bago mo siya yakapin. Na hindi kondisyon na magbago ka muna bago kita mahalin. Bagkus, mamahalin at mamahalin, tatanggapin at tatanggapin. At kung may kinakailangang itama, sasamahan kita, tutulungan kita, andirito ako para sa iyo. Sapat, nakikita. Nakikita mo yung halaga. Mga kapanalig, yung mga pariseo, mga eskriba, sarado ang puso eh. Ang dami-dami ng ginawa. Himala, kababalaghan, nagtumbling na nga si Jesus siguro, pero hindi nila nakita. Hindi nila napansin. Pero sa isang tao na nagmamahal, sa isang tao na may pananampalataya, wala kang dapat patunayan. Kasi para sa isang taong nagmamahal at may pananampalataya, nakikita mo, nakarapat dapat siyang mahalin. Nakikita mo yung kanyang halaga. Nakikita mo na siya ay sapat. Ngayong araw na ito, buksan mo ang iyong puso. Gustong-gusto kang mahalin ni Lord. Gustong-gusto kang pagpalain. Buksan mo ang iyong mga mata, ang iyong mga isip ng may pagmamahal, ng may pananampalataya, at hupanda ka, mamamangha ka sa napakaraming magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo ngayong araw na ito, na makikita mo dahil sa iyong pananampalataya. Amen. Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na bigay ng buhay at maging matatag. Maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob, ating tutugon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan
naway walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na puso naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob sa Kanya, ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi naiikakahon sa mga panlabas na anyo ang ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga namatay naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin mga kapatid, upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming mahayag kahit ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati yan. Niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. At ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo, at ng tanang kaparian, alalahanin mo, mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa naman na Birheng Maria, ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso,
Hiniling po namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, pagalingin kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, binabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Puri ng Amen. makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na naman tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Blessed Fides,
Panem de cielo prestisti eis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus que nobis ob sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ite nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
bisag ng